Ryan, kumusta na ang pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel at ano na ang mga kahilingan nila sa pamahalaan? June, malungkot pa rin ang ambience sa mga compound ng dalawang pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa giyera sa Israel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matanggap ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa Pampanga, matatagalan pa bago makapiling ng mga magulang ni Paul Vincent Casteldi ang kaniyang mga labi, pero abo na makakauwi ito sa bansa. Hindi kasi binigyan ng clearance ng doktor para bumiyahe pa uwi ng Pilipinas ang 8 buwang at buntis na asawa ni Paul. Masakit man sa kalooban ng kanyang mga magulang, ikikremate na doon ang mga labi ni Paul, pero pumayag na rin sila alang-alang sa asawa at ng biktima at magiging anak nito. Uuwi yung asawa ko, maiiwan ba ako dito? Sabi po niya sabi niya sa kapatid, sa anak kong isa. Kaya pinakiusapan ako magbunuan ako. Pumayag ka na napakremate si kuya. Para kay ate, sabi. Sige, sabi ko, nakakaawa naman, oo nga naman kako, uuwi yung kuya mo, hindi siya kasama, sabi ko. Kaya pinabayaan ko na po. Siyempre, asawa din po siya. Kaya may karapatan din po siya, di ba? Kaya pinabayaan ko na po na December na lang niya dalhin yung labi ng anak ko. Hanggang ngayon, hindi pa matanggap ng pamilya ni Paul ang nangyari sa kanya. Siya kasi ang breadwinner sa kanila. Sa ngayon po, dahil nagdadalamahati pa po kami, siyempre di pa po namin matanggap talaga na wala na yung anak namin. Napakasakit po sa amin na mawalan ng anak. Para naman sa kanyang amang si Mang Nick, isang ulirang anak si Paul. Wala daw itong kaaway at tinutulungan hindi lamang ang kanyang mga magulang, maging ang mga kapatid nito at ibang mga kaanak. Sa katunayan, hindi man ito nakatapos ng kanyang high school, pero nagpursigi itong mga ibang bansa para maihahon sa hirap ang pamilya. Bago pumunta ng Israel, higit 8 taon ding itong nagtrabaho sa Saudi Arabia. Si Paul ang isang model na anak. Sobrang bait. Hindi marunong magalit sa kapwa, walang kaaway. Lahat ng tao kaibigan niya. Kahit po magtanong kayo. Dahil wala na ang breadwinner sa pamilya, humihingi sila ngayon ng tulong pangkabuhayan sa pamahalaan at may mensahe din ito sa Pangulo. Mr. President, ako po'y sumasami sa inyo. Tulungan niyo po at makamit namin ang justisya. Kung meron po tayong magagawa, please, Mr. President, gawin po natin. Maraming salamat po. Samantala, umihingi naman ng tulong sa pamahalaan ng pamilya ni Angeline Aguirre, ang Pilipina nurse na piniling manatili sa kanyang pasyente at napatay ng mga armadong lalaki sa pagsalakay ng Hamas militant sa Israel. Bukod kay Angeline, nasa Israel din ang nakababata nitong kapatid na si Angenica. Siya ang makakasama ni Angeline sa pag-uwi dito sa bansa. Humihingi po kami ng tulong sa gobyerno na mapadali na yung pag-uwi sa kapatid ko para makasama po namin siya. Sila ng dalawa ng kapatid ko, isa, si Angenica. Biyernes daw nang huli nilang makausap si Angenica, Sabado ng 1:00 pasado ng hapon sa Pilipinas nang huling mag-message ito at na nagkakaroon na daw ng kaguluhan doon. Dahil sa mga terorista na walang puso po. Wala namang kalaban-laban yung kapatid ko. Walang kasalanan. Dinamay. Napakabuti po niyang tao. Kahit po yung lamok ay hindi niya mapatay. Kaya nga hindi niya iniwanan yung kapatid ko. Yung amo niya eh. Kasi hindi po niya maatid ng konsensya po niya, naiwan yung alaga niya. Ayon pa kay Wilma, ang panganay na kapatid ni Angeline,
na plano na raw ng kanyang kapatid na umuwi dito sa bansa sa susunod na taon at sa Canada na lang mag-a-apply ng trabaho kasama ang kanyang asawa na 1 linggo lang nitong nakasama mula nang ikasal sila noong 1 taon. Sa Canada na lang daw din sila plano nilang bumuo ng pamilya. Sa ngayon ay mayroon na raw tulong na natanggap ang pamilya ni Angeline mula sa DSWD. Samantalang ang pamilya naman ni Paul Vincent ay nakausap na ng pamahalaan at nagbigay na rin ng tulong para sa kanila, June. Ryan, yung asawa ni Paul Vincent, nasa Israel pa rin, tama ba? Tama, June. Nasa safe na lugar na siya sa Israel. So, ibig sabihin, malapit na itong magsilang ng kanilang anak. Ito ba'y magiging panganay sana nila Paul Vincent? Tama, June. Ito ang magiging panganay na anak ni Paul Vincent. Hindi siya agad nakapag-asawa. Nasa 42 years old na siya dahil nga sinusuportahan niya ang pamilya niya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid at maging ang mga kaanak niya. At doon na magsisilang ang kanyang anak, ang kanyang asawa. Pagkatapos magsilang sa Disyembre na, pagka nakapahinga na ito, sa Disyembre na inaasahang makakauwi dito sa bansa ang kanyang asawa. Pero ayon sa mga magulang nitong Paul Vincent, mayroon pa rin plano itong kanyang asawa, itong kanilang magulang o manugang na bumalik muli sa ibang bansa para magtrabaho, para nga buhayin itong kanyang magiging panganay na anak. Ibig sabihin, kung sakasakaling mag-normalize na yung kanyang sitwasyon, maisilang na yung kanilang magiging anak, nais pa rin niyang mag-ibang bayan. Sa Israel pa rin ba ito o sa iba naman bansa, Ryan? Balak pa rin niyang pumunta sa Israel, June, dahil yung kasing asawa ni Paul Vincent, siya ang nagsama sa kanya doon sa Israel dahil matagal na sila magkasintahan. 7 years na itong nananatili doon sa Israel. Samantalang itong si Paul Vincent magpa 5 years pa lang. Dahil mabait daw yung kanya mga amo doon at balak pa rin niya na bumalik doon kung mayroong pagkakataon. Ang ating pakikiramay, Ryan Lacanlale, sa mga pamilya ng mga biktima, mga inosenteng Pilipino na nadamay diyan sa pag-atake ng Hamas militant group. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.